Boss Motovlog. Simulan natin. Ito ang Raider R150, 20 years nang namamayagpag sa kakalsadahan ng Pilipinas at mapahanggang ngayon nananatili tinaguriang hari ng underbone. Dahil sa taglay nitong bilis at halas ng kanyang forma, siguradong balileeg ng sino mang makakakita. Yun nga lang, sasaktan likod mo kung ibang long ride mo. Kung sasakitan likod mo kung ang Raider ang gagamitin mo, well, hindi problema yan kung Sniper 155 ang motorsiklo mo. Dahil sa kanyang upright position at makakapal na gulong, siguradong hindi ka bibiguin sa malayo ang biyahe. Dagdag pa ang VBA na kanyang pampalakas ng arangkada. From low to mid RPM ay hindi ka mapapahiya. Na-discontinue man dahil sa kanyang tension issue ay hindi pa rin papuhuli ang Repsol Edition ng RS150. Ito ay isang motor na talagang sumibak at nakatapat sa hari ng underbone kung magpapalit ka ng racing ECU. Diretso na natin sa Winner X, ang pinakabagong underbone category ng Honda. Dala-dala ang kanyang makabagong teknolohiya na wala sa lahat ng mga nabanggit nating underbone. Ito ang pinakabago at siguradong mainit-init ang labanan ng mga underbone ngayon sa merkado. Isabay mo pa iba pang mga China brands na nandito sa atin sa Pilipinas. Pagdating sa pyesa ay dahil 20 years na namamayagpag ang motor na ito ay hindi ka mawawalan nito ng after sale support. Kahit sa labas ng kasa ay makakakita ka madaling i-modified, madaling i-customize at lahat ng mga klase ng after sale support at papaganda ay makikita mo sa motor na ito. Dahil bago pa sa merkado ay wala kang aasahan na pyesa kundi sa mga kasa. Kahit ang mga pampaganda nito ay nasa ibang bansa pa. Dahil bago pa lang ito sa merkado, tiwala lang sa kalidad ng makina dahil dala-dala ito ng Honda. Pero huwag kang mag-alala, pwede ka namang mag-upgrade ng mini driving light at busina. Pagdating sa kalidad ay hindi rin papahuli ang Yamaha. Inilalaban pa ito sa mga karera at napakadaming pyesa nagkalat sa marketplace. Kahit hindi na sa kasa makakakita ka nito at napakagandang i-customize ng motorsiklo. Bukod sa makakapalang gulong, pwede mo pang ipang long ride dahil swabe at upright position ang iyong tindigan. 150cc double overhead cam ang makina, naka liquid cooled 6-speed manual transmission at kayang sumipa ng 18 horsepower na binagbabawal na mahigpit sa European country. Ito ay downgraded version ng isang sports bike na inilagay sa chassis ng isang underbone. Kaya naman hindi ka magtataka kung bakit napakabilis sumibat kahit stock pa lang ang makina nito. Kung inaangkin ng Raider ang pagiging hari ng underbone, well, ito lang naman ang isang motorsiklo na umagaw sa korona nito. Na-discontinue pero nananatili ang tikas at tatag ng makina nito dahil sa kanyang 150cc, double overhead cam, 4 valves at kayang i-enhance ang makina basta iset mo lang ang kanyang ECU. Yun nga lang, dapat may baon kang tensioner. Mga 3 siguro. Ito ang pangatlong beses na isasabak ng Honda ang kanilang pambato pagdating sa mga underbone at ang Winner X ay talagang pinulpak nila ng specs and features para makatapat sa naghahari pagdating sa underbone category, ang Sniper at ang Raider.
Pinalakas ng 150cc double overhead cam 4 valves ang makina, liquid cooled, at ito ay kayang sumipa ng 15.7 horsepower. Ay inulit ko lang pala ang specs ng RS. Parehas lang po ng makina yan mga bossing. Nadagdag lang dito ang sleeper clutch, bank angle sensor, at meron siyang ABS sa harapan. Ang Sniper 155 naman ay isang motorsiklo na halos perpekto na maliban sa underseat compartment na wala kang may lalagay dito dahil design for speed. Pinalakas ng 155cc, 17.8 horsepower ang kayang isipa at kayang magkarga ng 5.4 liters fuel tank capacity na pinakamataas na pwede mong mailagay na gasolina sa mga underbone na nabanggit. Single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam, at may napakagandang sitting position na kahit mapalong ride ka ay hindi mo basta-basta iindahin ng sakit ng likod dahil makakapal din ang mga gulong. May fast light, may hazard light, meron ding sleeper clutch at mataas ang resale value ng motor na ito. Kung ikaw ay papipiliin, alin sa mga motor na ito ang napupusuan mo? Let me hear you sa comment section at sabay-sabay nating ibida ang ating napupusuan at natitipuhang underbone motorcycle na dito natin makikita sa bansang sinilangan, ang Pilipinas. Hanggang sa muli, paalam!